Mga kaibigan, handa na ba kayong marinig ang isang kwentong magpapakilabot sa inyong gabi? Sa video na ito malalaman niyo ang tungkol sa isang grupo ng mga nakaligtas sa isang mundong puno ng takot at panganib at ang kanilang pakikipaglaban sa mga aswang at ang misteryosong ritual ni Father Thomas. Habang sinusubukan nilang mabuhay sa gitna ng kaguluhan, ang bawat hakbang nila ay puno ng kaba at takot. Ano kaya ang mangyayari sa kanila at paano magtatapos ang kanilang kwento? Huwag kayong bibitaw dahil ang mga susunod na pangyayari ay tiyak na magpapakilabot sa inyo. Magandang araw po sa inyo mga tagapakinig ng mga kwentong kababalaghan. Ako po si Dante at nais ko pong ibahagi sa inyo ang isang kwentong hindi ko malilimutan. Nakatira ako dati sa Quezon City kasama ang aking pamilya. Simple lang ang buhay namin noon. Pero nagbago ang lahat ng sumiklab ang digmaan. Nawala ang lahat ng mahal ko sa buhay. At ngayon ay kasama ko na lang ang ilang mga nakaligtas sa isang mundong puno ng takot at panganib. Nakaupo ako sa ilalim ng isang malaking puno sa labas ng Quezon City, iniisip ang pagkasira ng mundo. Ang dating masiglang lungsod ay naging isang alaala ng kanyang nakaraan, puno ng mga guho at mga bakas ng digmaan. Ang mga kalye ay tahimik, tanging ang tunog ng hangin at mga ibon ang naririnig. Kasama ko ang isang maliit na pangkat ng mga nakaligtas. Si Liza, isang matalinong babae na laging may dalang notebook. Si Efren, isang padalos-dalos, ngunit mapagbantay na lalaki na laging may dalang itak. At si Father Thomas, isang pari na may hawak na isang banal na anting-anting. Kami ay nagtatago sa isang lumang gusali na hindi pa nadidiskubre ng mga aswang. Dante, kailangan nating magplano kung paano tayo makakaligtas dito, sabi ni Liza, habang sinusulat ang mga ideya sa kanyang notebook. Hindi tayo pwedeng maghintay na lang. Napatingin ako sa paligid, sinisipat ang bawat sulok ng gusali. Oo nga, Liza, sagot ko. Kailangan nating maging handa sa lahat ng oras. Habang nag-uusap kami, naririnig namin ang mga kakaibang ingay mula sa labas. Alam namin na ang mga aswang ay malapit na naman. Kailangan naming maghanda at magtago. Ang takot ay palaging kasama namin, ngunit kailangan naming magpatuloy. Sa gabi, habang kami ay nagkakampo, si Liza ay nagkukwento tungkol sa kanyang mga plano para sa hinaharap. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa, kahit na ang mundo ay puno ng kawalan ng katiyakan. Si Efren naman ay laging nagronda sa gabi, hawak ang kanyang itak. Hindi ko hahayaang may mangyari sa inyo, sabi niya, kahit na ano pa ang mangyari. Minsan naririnig ko siyang bumubulong sa dilim, tila may hinaharap na hindi ko makita. Efren, okay ka lang ba? Tanong ko minsan. Oo, Dante. Bantay lang ako, sagot niya, pero alam kong may mali. Si Father Tomas ay palaging dala ang kanyang banal na anting-anting, ngunit ayaw niya itong ipakita o ipagamit sa iba. Ito ay banal na proteksyon, sabi niya. Hindi ito pwedeng basta-basta gamitin. Habang lumilipas ang mga araw, nararamdaman ko ang pag-aalangan sa grupo. Ang pananampalataya ni Father Thomas ay hindi ko maintindihan at ang kanyang mga kilos ay nagdudulot ng tensyon. Ngunit kailangan naming magtulungan upang mabuhay. Isang araw, sa liwanag ng araw, lumapit ang mga aswang sa kampo. Ang kanilang mga anyo ay nakakatakot, mga nilalang na galing sa bangungot. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Takot na takot ako, pero hindi ako makagalaw. Hinarap sila ni Father Tomas. Tumawag siya sa kanyang Diyos at sa kamanghamanghang paraan umurong ang mga aswang. Ang kanyang mga salita ay puno ng lakas at pananampalataya. Paano mo nagawa yon, Father? Tanong ko, nanginginig pa rin sa takot. Ano ang sikreto ng iyong ritual? Hindi ko rin maalis ang tanong sa isip ko, paano nga ba?
Isang gabi umalis sina Father Thomas at Liza para sa isang lihim na ritual sa kagubatan. Bawat minuto ay parang oras. Ano kaya ang ginagawa nila? Kinabukasan, si Father Thomas lamang ang bumalik, duguan at sugatan. Inatake kami ng mga aswang, sabi niya. Namatay si Liza. Ang pagkawala ni Liza ay nagdulot ng matinding lungkot. Parang may malaking butas sa puso ko. Ang kampo ay naging tahimik matapos ang trahedya. Si Efren, na dati laging masigla, ay naging tahimik. Nakita ko si Efren na nakaupo sa isang sulok, hawak ang kanyang itak. Hindi ko na kaya, Dante, sabi niya. Ang lahat ay nawawala na. Ang kanyang mga mata ay puno ng kawalan ng pag-asa. Kailangan nating magpatuloy, Efren, sabi ko. Ngunit alam kong mahirap ito para sa kanya, mahirap din para sa akin, pero kailangan kong maging matatag para sa amin. Isang gabi narinig ko ang isang malakas na sigaw. Tumakbo ako at nakita ko si Efren na nagpakamatay. Napaluhod ako sa tabi niya. Pinipilit na pigilan ang mga luha. Bakit, Efren? Bakit mo kami iniwan? Bulong ko. Bakit mo ginawa ito, Efren? Tanong ko sa sarili ko. Ang aking puso ay puno ng lungkot. Ang gabi ay naging mas malamig at ang dilim ay lumalamon sa akin. Hindi ko alam kung paano kami makakapagpatuloy nang wala siya. Iniwan kami ni Father Thomas na mag-isa sa kampo. Sa kabila ng lumalalang kondisyon niya at masigasig na pangangaral, nagpa siya akong sumama sa kanya sa paghahanap ng mas magandang kinabukasan. Alam ko, parang tanga lang, pero wala na akong ibang pagpipilian. Pumayag akong sumailalim sa ritual ni Father Tomas, umaasang magdadala ito ng pagbabago. Naganap ang ritual sa isang abandonadong simbahan sa Intramuros. Ang lugar ay puno ng mga lumang imahe ng mga santo at bakas ng isang lumipas na panahon. Habang nagaganap ang ritual, naramdaman ko ang matinding sakit at unti-unting nagbago ang aking anyo. Naging malamig at kakaiba ang aking katawan. Ano ang nangyayari sa akin, Father? Tanong ko. Puno ng takot ang aking boses. Bakit ako nagbabago? Sa sandaling iyon, ipinahayag ni Father Thomas ang kanyang tunay na katauhan bilang isang alagad ng kadiliman. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa kasamaan. Niloko mo ako, sigaw ko, ngunit wala akong magawa. Ang kaluluwa ko ay naipit sa isang lumang bote ng lambanog at doon ko napagtanto na ako'y naloko ni Father Thomas. Ang aking katawan ay naging instrumento ng kasamaan, pinapatakbo ng madilim na kapangyarihan ni Father Thomas. Bilang isang kaluluwang walang katawan, nagmumuni-muni ako sa aking kapalaran. Nakikita ko ang mga kakilakilabot na ginagawa ng aking dating katawan na ngayon ay nasa ilalim ng kontrol ni Father Thomas. Ang kwento ay nagwawakas sa pagtanto ko na ang aking sitwasyon ay isang bagong uri ng walang hanggang kaparusahan. Ang aking katawan ay patuloy na gumagala sa mga kalsada ng Maynila, nagdudulot ng sindak at kaguluhan sa mga natitirang tao. Ang aking kaluluwa na trap sa bote ay walang magawa kundi panoorin ang mga kasamaan na ginagawa ng aking dating katawan habang si Father Tomas ay patuloy na nagpapalaganap ng kadiliman. Ang aking pag-asa ay nawala at ang aking kaluluwa ay nagdurusa sa walang katapusang pighati. Mga kaibigan, ang kwento natin ngayong gabi ay nagtuturo na hindi lahat ng nag-aalok ng tulong ay may mabuting intensyon. Salamat sa pakikinig sa Creepy Pinoy Stories. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Kita-kits sa susunod na upload at tandaan sa dilim ng gabi laging mag-ingat sa mga nagtatago sa anino.